umaga po sa ating lahat at narito po akong ulit magbahagi ng ilang paalala po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay ang kawikaan. Nakasulat po dito, huwag kang mangako na magbayad sa utang ng iba dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. So dito po napakaliwanag po, sabi po dito, huwag kang mangako na magbabayad sa utang ng iba dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. So dito sa panahon po ngayon as OFW po dito po sa Hong Kong, I just want to say or warning sa mga katulad ko po dahil isa rin po ako sa nabiktima, but through the God's promises into my life, hindi ko hinayaan na yung pagka-loko sa akin is papayagan ko yung aking spiritual growth is sabihin na nating huminto. Dapat nung ako'y nandito sa HK, I thankful to the Lord dahil since nandito ako, nandun lang ako sa church. Sa church kasi, hindi natin masasabi na nagti-church is genuine. Dahil doon sa church, sa kaka-church ko din, doon ko natagpuan yung, sabihin na natin magaling silang mag-act. Nagsisimba din sila. Hindi mo makikita na iba yung pakay nila sa kanilang pagsisimba. I just want to share this one, guys, kasi talamak na itong nakikita ko sa page or FB na ang mga laging nag-aawayan is pagdating sa utang. So I warning sa mga baguhan dito sa Hong Kong, kung bago po kayo, hindi po masama ang makipagkaibigan, but ito lang po ang aking sasabihin, wag nyo pong isasabihin ang inyong ID number, passport number, at lalo na po ang kontrata kasi pwede po nila yang gamitin as you are a guarantor. Kahit wala ka pong sinasabi na ikaw, pag nakuha po nila yung papeles na yun, pwede po nila yung gawing guarantor. So, sa mga baguhan po dito sa Hong Kong, kung bago po kayo, magtiis na lang po kayo kung wala pa po kayong friends. Magtiis na lang po kayo, pumunta po kayo sa church. Mag-observe po kayo. Hindi po masama ang mag-observe. Kayong kapatid lang po ito kasi isa po nga po ako sa nabiktima na almost 2019 ko po na yung na-meet na friend na yon na pinagkatiwalaan ko na as a friend. Akala ko friend, but a friend lang pala sa pananalapi. But sabi ko nga po, is not the reason na mababago yung aking faith to the Lord. Kasi mas masarap pa rin po yung tumayo po tayong mag-isa. Tumayo po tayo sa ating mga paa. Tumayo po tayo in a God's way po. Katulad ko po, isa sa pinaka mahirap sa aming baryo, but through the guidance of the Lord at sa aking pagbabasa sa Bible, natuto po akong unti-unti babago. Hindi po madalian kasi marami pong proseso, marami pong challenging. Kung baguhan ka po sa spiritual, andun po yung shake. But kung matatag ka na po sa spiritual, kahit anong shake po ang dumaan, yung problema po is dadaan lang sa'yo. Pag-iisipan mo kung bakit nangyari yun po yung mga matatatag na spiritually. Hindi po sila basta-basta nag-move kung ano-ano po yung narinig, pinag-a-analyze po yan. Unless po na talagang on the spot na kailangan ng reaction. Katulad nga po ngayon, napakatalamak na po yung utang-utang, financially. Hindi po masama ang umutang, guys, but isipin po natin, kapwa nating OFW, pare-parehas po tayong nag-work dito. Alam po natin yung buhay natin dito, or surtihan lang po kung may mga amo tayong mababait o hindi. But ang point ko po is, as OFW, alam mo yung feeling nung ka-OFW mo, paano maghirap. So, bakit yung iba ginagrab yung opportunity na kabaitan ng tao,
Pagkatapos ginagamit yung pangalan sa pangungutang sa bangko, sa pangungutang, na-realize ko po tuloy na hindi lahat po ang nagmamakaawa is kawawa. Kasi halos lahat po ng mga dialogue ng nangutang is dumaan na po sa buhay ko. Since 2012, 2000 hanggang ngayon, 2023, doon lang po ako medyo naglaylo sa pagtulong kasi po hindi po lahat pala ng tinutulungan is talagang nasa Bible naman po. Hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob. Pero pag na kay Lord ka po, ang feeling mo po parehas lang siya. Yung makikita mo yung totoong tao, makikita mo rin yung hindi totoong tao. Alam niyo po sa pagdaan ng panahon, kawawa po yung mga talagang hindi na marunong magsisi dahil parang yung life lang po nila is parang isang puno siya na walang bunga. Ganun po. Ganun po ang nangyayari sa pagmalayo ka kay Lord. Kahit tumubo ka man, wala kang bunga. Ganun po yung nangyayari. Unlike na nasa kay Kristo ka po, kahit na kagaya ko po, naloko po ako talaga. Mas marami po akong honestly since 2013 nag-umpisa na po ko yan tulong kahit konti, but until now I never see na yung mga natulungan ko po is nag-return. But ito lang po ang aking guaranteed. Masaya po ako na ginawa ko yun kasi for God's glory. Nasa Bible naman po hindi po lahat ng natutulungan is nagbabalik. Katulad po nga po yung 10 bulag na pinagaling ni Lord, iisa lang po ang bumalik, di po ba? Ganun din po yung ating generation ngayon. So ang pagtulong po dapat is from the bottom of the heart na lang po. Kasi pagka hahangad pa po tayo ng higit pa ay alam niyo po abot niyo po stress, magkakasala ka lang sa isip sa salita. But kung tatanggapin mo yung to the facts na nangyari yun, alam mo, padaanin mo na lang. Kasi ito po ang pinakamasarap sa lahat. Ang matuwid na tao, o hindi naman as imperfect, kasi until now, kahit ako ngayon, nakakagawa pa rin ng hindi ka nais-nais. But ito lang po ang masasabi ko. Mas masarap po guys, mamuhay po ng matuwid, yung wala ka pong inaapakan, yung fair lang, kahit unti ka magbigay, basta yung tama lang. Sabi nga, ang ating puhunan is ang ating sarili. Kasi kung ang ating sarili po hindi po natin maayos, magre-reflect din po yan sa ating pamumuhay. Katulad po ng spirituality. Di po ba? Ang dami ng Kristiyano. Masabi natin we are all Christian. But ito po ang ating tatandaan. Anuhin po natin yung ating narin. Ako ba'y totoong Kristiyano? Hindi, wag po natin itong sasabihin sa katabi or kapitbahay or kapatid. Ang una po nating tatanong, ako ba ay talagang Kristiyano? Pag sinabi kasing Kristiyano, yung words na Christ means Christ-likeness. Ano ba ang katangian ni Jesus Christ? Di po ba? Napaka-humble. Kahit siya yung lumalang sa atin, siya yung nagsalba sa atin, but hindi siya naging proud. Yun po ang ating tatandaan. Ang totoong Kristiyano po is nakikita po sa sarili po muna bago po sa iba. Kasi mahirap pong magturo kung wala sa sarili mo. Katulad nga po, Kristiyano po tayo, andito tayo sa Hong Kong. Pag sinabing Kristiyano, kailangan minimize niyo yon. Yung pag-utang, pag hindi naman po kailangan, minimize po. Tapos wag po tayong feeling rich sa ating mga kapatid or magulang. Unlike lang po talaga na as in emergency. Doon po tayo the time na tayo po uutang. Pero wag po to the point na pag birthday, binyag, kasal, luho, utang is wala po yun. Hindi po yun, worldly po yun ang tawag doon. Ang totoong godly po is yung makontento po tayo kung ano pong mayroon po tayo sa ating buhay. So, ito na, hanggang dito na lamang po, at payong kapatid lang po sa mga baguhan dito sa Hong Kong guys. Wag po nyong hahayaang ang inyong pangalan po is gamitin ng iba.
Kasi po, mas masarap pong mabuhay po ng nung walang atraso kanino man. Thank you for watching guys. Have a nice day.